The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Brad Jeff, mabuhay ka. Good morning. Good morning, Brad Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay at magandang umaga rin po sa ating mga nasa TV, sa radyo at sa internet. Good morning. Salamat na marami. Marami na nag-aabang sa atin para sa pinakamagandang balita today mula sa ating pong The Daily Bread. Go, Brad. Yes, Brad Ted, medyo matraffic, balik back to normal. Galing kaming Antipolo. So minsan nasa gitna ako ng traffic kanina. Parang, yung of course, normal na to. But then again, minsan kung empleyado ka, naisip ko lang, yung mga nag-aabang doon and all, nakahabal-habal. Yung sobrang pagod po sa trabaho. Na-experience nyo na ba yun? Yung hindi ka pa dumarating sa opisina, pagod ka na. Di ba parang, tapos ito ba matindi, yung parang feeling mo, wala nakaka-appreciate, wala nakakakita. Pagdating mo pa sa trabaho, parang yung boss mo, feeling niya, napaka-komportable na naging biyahe mo, mukhang haggard ka na. Pero kaya minsan parang, alam mo yon, parang may nakakakita ba nung hirap ko, nung pagod na dinadala ko sa trabaho. Pero may maganda lang po akong verse kung minsan nafe-feel niyo yan. Sabi po sa Colossus 3:23, ano man ang gawin ninyo, gawin nyo ito ng buong katapatan, na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam nyo po yun? Ang sikreto daw po ng tunay na fulfillment, tunay na kasiyahan sa anumang ginagawa natin, whether isa kang uring manggagawa o CEO ka o politician ka, kahit ano pa ang ginagawa mo, housewife ka, di ba? Iyan ay isang dakilang gawain. Kung ano man po ang ginagawa mo, ang sikreto po para tayo maging fulfilled ay ang tamang audience. At sino yon? Si Lord. Hindi lang boss mo, hindi lang pamilya mo, hindi lang yung church leader mo, yung parang gusto mong paglingkuran. Kaya kahit parang walang nakakakita, walang nakakaalam, walang nakaka-appreciate sa effort mo, tipong nasa basement 3 ka ng building at ikaw yung nag-iisa rin nagkukumpuni, tandaan nyo po, ang Diyos ay nakakakita sa ating mga ginagawa. Kaya gusto ko lang kayong encourage ngayong araw na to bago tayo magtrabaho, bago tayo magsimulang umadyak ng sinasabi ni ating bisikleta na maaring namamasada ngayon, bago mo pihitin niya si linyador ng isang grab driver natin, bago ka sumigaw ng taho, bago mo i-lead yung mga tao mo, bago tayo mag-effort, ang tanungin mo, para kanino ba talaga itong ginagawa ko? Mabago lang po sana yung perspective natin na we're not here to please people, but we're here to please God. Pag yun ang perspective mo, kapatid, maiiba yung pananaw mo. Magiging tama yung gagawing pagtatrabaho. Magkakaroon ka ng integridad at takot sa Diyos, honesty, hard work, excellence. Dahil alam mo, you're serving God more than serving the company or serving your boss. Kaya meron kang fear of the Lord, kumbaga. Yan po ang itsura ng isang empleyado, isang politiko, isang housewife, isang basurero. Yan po itsura ng isang tao na naglilingkod sa Diyos sa kanyang trabaho, knowing si Lord din naman nagbigay ng lakas upang magkaroon ako ng hanap buhay o trabaho ngayong araw na ito. Colossus 3:23, anuman ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw is an ever-present God. Omnipresent, ika nga. So kahit nasan kami, Lord, kung ano man ang aming trabaho, nandiyan ka parang gabayan kami at nandiyan ka rin para, Lord, i-bless kami. Salamat po, Panginoon, sa mga taong pilit na kumakayod at lumalaban ng tama. Sa kabila ng mga challenges, sa kabila minsan ng temptasyon na mandaya, manggulang sa mga amo nila, Lord, pinapanatili mo silang tapat sa kanilang tungkulin kasi alam nila, ang Diyos ang pinaglilingkuran namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. And Lord, we pray once again para po kay Brad Jeff, always bless his mission, grant him fortitude sa kanya pong ginagawa araw-araw. In Jesus' name we pray, Amen. Amen, amen. We pray for Brad Jeff sa kanya pong sakripisyo din po sa ating pong programa. Thank you so much, Brad Jeff. And tomorrow ay by Biyernes naga. Ang bilis talaga ng panahon. Ang bilis nga, Brad Ted. Isang araw na lang. One more day before the weekend. At Pebrero na, Yes. ha?
Pero Oo. hindi, kasi dami nakarelate doon sa Ganun sinasabi ka. ni Pastor kanina. Yung dito sa Pilipinas, mas pagod ka sa biyahe kaysa mas pagod ka sa trabaho. Lalo na yung mga commuter natin. Opo. Mga uri Totoo po manggagawa. yan. Sige, so Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Thank you very much. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.